ang local newspaper, pakunti ng pakunti. Darating ang oras, wala ng newspaper. Darating ang oras, isasara yan. My first issue was June 26, 1999. 1999. So, Nag-umpisa ko, may layout artist ako. Pero nag-umpisa talaga ako mag-isa. Ako nagpo-fold, ako nagpupundala sa imprenta, nag-deliver. nagdi-deliver. May consultant lang ako, editorial consultant. And then, dinadala ko sa layout artist na ako. May pumupunta dito, layout artist. Before, nag-stay ako sa dito lang sa Bicycle Center. Doon po sa may Old Albay yan? Albay Center ng mga cubicles. Apat kami, tatlo kami newspaper. Ngayon, wala na yung tatlo. Ako na lang isa. Ikaw na, nagsara na. Nag-survive ako, nakasurvive. Nakasurvive ka na din. Kasi hindi biro magpalabas ng newspaper. Is this a family business po, sir? Bicol Yung Regional? father ko talaga, Bicol Chronicle. Siya founder na. Hanggang ngayon po nag-survive ang Bicol Chronicle? Oo, nandiyan. 1963 yun, May 1963. Tinutulungan ko yung kapatid ko. So after 1999, sir, may mga naging katuwang na kayo? Like, sino po yung mga taong tumulong sa inyo? Meron din, may messenger ako, may secretary sa opisina, yun lang. Yung sa printing side, on call naman yung mga tao ko. Yung stripper, kaya noon wala pang computer to plate. Opo. Wala pang CTP, kwan na manual. Then meron may computer na. May computer na. Nagli-layout sa computer. Kaso hindi computer to plate na parehas ngayon. After layout, diretso sa Manila. Opo. I-CCTV yun, computer to plate. Opo. Papadala nila dito plate na. Isa-salpak na lang sa makina. Sa makina. Scripting, ang scripting, yung ipiprint sa computer, yung bond paper, idudugtong-dugtong. Idudugtong-dugtong, tapos ika-camera, may film. Tapos lalabas yung iko-contact sa film, and then Buo na. bubuin. Dati, may sarili akong printing. Sa bahay niyo po? May sarili Printing akong press. offset printer. Printer. May instance na nakakuha ako ng publication sa provincial government. In-encode namin yan. Wala pang USB noon. Wala pa yun. Hindi ka pa makakuha. Yung in-encode nila, hindi mo makukuha. Dapat bigay sa hard copy. I-encode namin. Encode na lang. Katulong ko yung mga anak ko mag-proofread. 24 hours na wala pang tulog kasi magpiprint kami. Sino pa mga writer nyo dito? Like, Ngayon may tulang ng writers na yun. dati po, like noong 1999, may mga Madaming mga contributors. contributors ako. Ngayon may na. Pero minsan sir, ngayon kumukuha na lang kayo sa national. Sa PNA, nagpaalam naman ako sa PNA, Philippine News Agency. Paano sir yung tawag dito, editorial policies nyo? May editorial policies ko ba akong dinadjust since 1999? Noon, sinecheck ko yung sinasubmit nilang editorial. Ngayon, wala na nga kami editorial na opinion na bilago na. Naapektuhan si Papa mo sir katong nag-martial law? Shutdown. Nag-shutdown talaga? Bicol Chronicle, yan. Pinahinto yan ng mga militar. Tapos, ang alam ko, pumunta silang Malacanang. Ano ginawa ng Chronicle? Doon ka magkukuhan. Nag-hihingi ka ng permiso na magpapublish. Dati talaga, sir, weekly talaga yung pag-publish? Weekly talaga yun. Hindi yung plinano na daily? Ay, hindi. Mas magastos. Mas magastos. Kulang sa tao. Opo. Ang overhead mo malaki. Pag nag-daily ka, malaki ang overhead mo. Kulang naman ang advertiser. Opo. Nagre-rely kami sa mga notices lang. Notices talaga before? Ang income namin ito, notices, and then mga ordinansa, mga invitation to bid. Bakit notices lang, sir? Kulang ang advertiser, walang may nag-end. Kasi kung mag-advertise, put up sa dyaryo ng advertisement, may kwan na ba? Cellphone. Opo. Pero malaki. Ito may Facebook na, may
Social media. Social media na. Wala na. Pero- Required by law. Di tapos, pag na-publish namin, mag-i-issue kami ng certificate of publication na nagpapatotoo, na-publish na. Na-publish. Tapos pinapasa yun sa government agency na Yung requirement, inihingi yan. Opo. Darating ang oras, wala ng newspaper. Ikaw, lahat na social media. Mag-post ka sa social media, ang daming nakaka-access. Ang daming nakakakita. Newspaper, kung hindi mo i-deliver, walang bibili. Oo. Ngayon sir na very ginagamit na ang social media, gaano ito nakaka-apekto sa Apektado talaga. Sabi ko nga, sa advertisement, wala na. Dati may mga kung kami sa Manila, may mga tie-up kami sa mga advertising agencies. Ngayon, hindi na nagpapadala. Kasi wala naman pumapasok sa kanila yung advertising agency, tapos i-distribute sa mga local. Pero may komisyon. Ngayon, wala na. talagang naapektuhan? Meron pa isa-isa, NGCP, Aboitiz, pero pan lang yun, twice a year. So, ang main sources of the revenue new sir since 1999 talaga legal notices. Kumukha kayo sir ng contract sa local government. Meron. Meron. Mga ordinances. Mga ordinances na ipapublish ng I-publish. Required din yun ng LGUs na i-publish. Nagbabago ba sir yung tawag dito? Gawain ng weekly digest or yung pinapublish nyo? Depende sa kung ano yung nakaupong presidente, sino yung administrasyon ng probinsya. Kasi ngayon, kung sa isang LGU, pinalitan yung vice mayor, siyempre mag-PPR ka na naman, makikiusap ka naman na kung pwede. Suyuin mo na naman. Susuyuin mo na naman. Parehas ngayon na 25? Kasi talang ibang vice mayor, so nakaupo, mga bago na. Tapos may walk-in ako. May walk-in. May walk-in. Private individuals. Gaya ng ano sir? Mga anong klaseng individuals? Thank you po. Thank you po. May mga walk-in kami, clients. Anong Parehas na. para sa Pero LCC. LCC. Zero. Anong klaseng notice nila sir? LCC, yung hiring ng personnel. Na-curious ako sir, kung may background ba kayo sa journalism? Wala. Ano yung naging parang As momentum? in, wala. Nasa Kasi- marketing side ako. Marketing Hindi side naman ka. talaga ako publisher, editor. Oh. Nasa marketing side. Meron din, nagtrabaho ako sa Bicol Chronicle doon, sa father ko. Sa father. Si father mo po, journalist po siya. Journalist. Anong name po sir ng father mo? Antonio S. Gonzalez. Publisher siya. Publisher siya. Talagang journalist ang Nakatutok talaga siya. Sa business side kasi, Publishing agency. kailangan sa newspaper, sa business side kasi para may pumasok ng income. Tinanong ko kayo kung ano yung naging rason nyo kung bakit turning point kung bakit nyo pinutap yung Big Regional League Digest. Bakit sinasagot nyo? Kasi gusto kong baguhin ang lipunan. Wala ba kayong ganun, sir? Like, Wala. contribution. Iba na kasi ngayon. Iba ngayon. Ang ibang... Pero noon, sir, noon. Ano yung, noon, like, very income lang talaga. income talaga. Hindi kayo yung idealistic na tao. I know. Tapos, Kasi kung walang business, hindi magsusurvive ang newspaper. Kung saan ka kukuha ng pambayad sa imprenta, ang printing cost ngayon, mahal na. Ang newsprint paper ngayon, mahal na. Yung tinta, yung ink, mahal. Taas ng taas, hindi naman nagro-roll back. Ang kuwan ko lang, sa circulation, kuwan talaga ako. Gusto ko talaga ma-circulate ang newspaper. Gusto ko talaga, kahit hindi mabili, pamigay na lang. Pamigay mo na lang para at least visible ang newspaper mo sa labas. bigla ba kayo nun, sir, nung nag-boom ang social media? Hindi naman. Social Expected naman yan. Na-expect niya. Kasi, Maybe yung sure naisipan mo shift sa digital. Hindi na. Kasi nagtanong-tanong din ako, magme-maintain ka daw ng tao pag nag-shift ka sa social media manager na Yan, yan. Dagdag na naman sa pasuldo. Noon,
mahirap din. Kung minsan nga, kulang ang pangsweldo, utang muna. Oo. Marami din magtatangkilik sa Yung Bicol dami nagtatanong kung may kwan kami. Anong tawag niyan? website. Oo. Kung wala. Nagulat ka din sa there, sir? Or na mag-shift talaga? Para bala ko na nga isara. May naisip nyo din yan, sir? Isarado na. 63 na ako. Kapag 65 ko, close ko na ito. PNA. Ano yun? Pakunti ng pakunti. Inquirer. Ang local newspaper, pakunti ng pakunti. Anong rason yan, sir, sa tingin? Sa magastos. Sa gastos. Pakunti ng newspaper, local newspaper. Darating ang oras, isasara yan. May sumunod ba, sir, sa mga anak niyo sa ganitong trabaho? May gustong isa pero wala na sa abroad. At sa ulo? Pero tanggap niyo naman yun, sir. Tangkap ko.